Unang materyales nga natin ay umabot agad ng 4,400. Hindi ko nga akalain na ganito pala kaagad kalaki ang gagastusin natin dito sa ating food cart. Dahil low budget food cart nga lang guys yung gagawin natin kasi wala nga tayong masyadong malaking puhunan. Kaya kung ano lang yung magkakasya sa ating pera ay yun lang yung kalalabasan ng ating food cart. Bali dito nga lang pala kami bumili ng materyales dito sa may malapit sa amin guys. Yo, what's up mga boss? Inabot na nga pala ako ng alas 9 ng umaga bago ako nakaalis sa aming bahay kasi nga medyo napuyat kasi kami dahil di agad kami nakatulog kasi nagpaplano nga kami ng aking asawa at kung ano pa yung pwede para gumanda yung ating food cart. At so matotal ay hindi ko pa alam kung magkano yung gagastusin nga namin sa aming food cart at sana nga guys ay sumakto lang. Pwedeng sumobra pa yung ating budget para mas magamit pa natin ito sa iba pang products na bibili natin at mga equipments tulad ng solar at yung power station na gagamitin natin para sa ating food cart. Yung power station nga ay in-order ko pa doon sa Lazada at pre-order nga siya halos isang buwan bago i-deliver dito sa amin. Dahil siguro ay nasa province kami at siguro ay galing pa na ibang bansa yung power station na yun kasi branded nga yun guys at hindi nga siya local at sulit na sulit talaga yung pera na bibitawan ko doon sa power station na yun. At nakarating na nga tayo dito sa Oliver Compound. Dito nga pala yung talyer ng aking tito. Pagdating ko meron din mga nagpapaayos ng kanilang mga sasakyan tulad nito ay papawelding yata yung bike at nakakamiss nga to guys kasi ang taas ng upuan. Sabi ko parang pang circus yata itong ipapagawa nyo. At syempre, i-flex ko din pala itong talyer ng aking tito. Gumagawa nga sila dito guys ng iba't ibang sira ng sasakyan, repair, at gumagawa din sila ng personalized na tricycle. At habang nag-aantay nga tayo, dumating yung tropa natin. At sabi ko nga sa kanya, wala ako sa bahay, kaya dito na lang muna siya dumiretso para makapag-usap kami. Dahil meron ng customer na napakatagal na nga na nagpapa-reset up sa atin ng kanyang piso wifi bendo at na kanyang mga AP, i-rewire nga yun. At hindi ko nga ito malugaran guys kasi sobrang busy ko nga at ang dami ko inasikaso. Kaya naghanap pa muna ako ng technician na kaibigan natin na magtatrabaho nga nun kasi nakakahiya na dun sa customer natin. Actually nga ay sobrang daming customer nga na gusto magpa-set up sa atin ng kanilang mga computer shops, piso wifi at kung ano pa man dahil nga wala silang makuhang nag-home service na technician at sobrang hirap nga ng technician dito ngayon. Dahil simula nung nag-pandemic nga guys ay halos nagsara yung mga computer shops pati na rin yung mga binilan nila ng mga computer nila at yung mga computer store dito sa Naga City ay nagsara nga kaya halos wala na rin mga technicians at mga computer pisonet na nagbibuild ngayon dito. At pagkatapos nga ay dumating na yung aking tito at kinuha na namin yung materyales dun sa binila namin ito. At agad nga naman sinimulan itong trabahuhin guys. Pinutol-putol nga yung mga tubular na gagamitin namin para sa aming frame kasi titignan nga muna namin ito para may tayo at para malaman kung ano yung mga pwede baguhin at ayusin para sa aming food cart kasi ito nga yung first time din nilang gagawa ng food cart dito sa kanilang talyer. At ang bilis nga ng oras guys, ayun iiwanan ko na muna nga to si tito kasi bibili muna ako ng ulam para sa aming bahay. Bali alas 11 na nga pala ito ng tanghali guys. Kasi hindi pala pumasok yung aming kasama sa bahay kasi nga may sakit daw yung kanyang tatay. Kaya uwi muna ako para bumili ng ulam at titignan nga at kakumustahin ko nga sila kung okay naman sila doon sa bahay. Kasi nga mag-isa lang yung asawa doon at meron pa siya binabantay na dalawang anak namin at siya rin yung bantay doon sa aming shop. At 11:16 nga ng tanghali, nakarating na ako dito sa pinagbibilan ko ng ulam. Bali dito lang pala ito sa may malapit sa amin guys. At dito nga ako lagi bumibili kasi mura din dito. At fresh yung mga isda na kanya tinitinda. Dito pala ito sa may gotohan ni Mang Attorney. Dito sa may Santo Tomas, Magaraw, Camarines Sur. Kaya kung malapit kayo dito guys, ay dito na kayo bumili. Meron silang tilapia at iba't ibang klase ng isda. At meron din mga gulay, niyog at ano pa man ng mga sangkap. Pagkatapos nga ay bumiyahe na ako pauwi sa amin. Guys, tignan nyo, napakalapit lang nito sa bahay namin, no? Kaya pwede mo itong lakarin at kung may service ka naman ay sobrang lapit talaga. At yun guys, nakarating na ako dito sa aming bahay at nadatna ko na itong suking-suki naming customer guys sa computer. At habang piniprepare nga ng asawa ko yung ulam ay dumating ang Shopee. Ito nga pala guys yung mga ilang equipments at mga gagamitin natin para sa ating pinapagawang food cart. At ayun, alauna medyo na nga ng hapon guys. Aalis muna ako at pupuntahan ko nga yung aking tito. Pero bago yun, mamimili muna ako ng mga supply para sa aming milk tea shops. Bali dito pala ako bumili sa Naga City People's Market guys. Ito pala yung daanan. Kung nakamotor ka, pwede mong dalhin sa taas. At kahit yung sasakyan ay pwede rin mong dalhin sa pinakataas ng market na ito. Dito nga sa mga madadaanan natin ay maraming schools na pwede nating magpwestuhan. Kaya every time nga tumadaan ako dito ay tumitingin nga ako
ko guys kung saan tayo papesto kapag buo na yung ating food cart. At nakauwi na rin pala ako guys sa aming bahay. Bumili pala ako ng isang bag ng lemon at ng gatas para sa ating halo-halo. At tadatnan ko yung aking dalawang anak. Buti na nga lang hindi nagpapasawa ito at hindi magugulo kasi halos araw-araw sobrang gulo ng bahay namin. Guys, iba talaga pagka may bata ka sa loob ng bahay. Walang kaisa. Favorite ko to, Daddy. Favorite ko to. Wow, Daddy. Wow, Daddy. Wow. Wow, Daddy. Wow. Sabihin nyo, hi guys, welcome to my vlog. Dali. Hi, guys. Welcome to my vlog. Osing! At pagkatapos guys ay bumalik nga ako doon sa talyer ni Tito para tignan kung kumusta na yung food cart na ginagawa niya. Nagulat nga ako pagdating ko kasi nakatayo na nga agad ito. Hindi ko agad akalain na ganun pala kabilis magagawa niya yun. At kailangan ko nga rin pala pumunta talaga dito kasi meron nga akong mga ipapagawa at customize nga ito kung ano yung gusto kong ipapalagay dito sa food cart na to. At sana lang ay matapos na nga agad ito kasi nakaka-excite nga guys. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na mararamdaman ko kasi dati-dati lang ay pag may nakita akong food cart at na-amaze nga ako dahil nakagawa nga sila ng food cart na ganun. Pero ngayon, tayo na nga yung nagpapagawa ng food cart ng sarili naman natin. At halos alas 4 na nga ng hapon guys. At umalis nga muna yung aking tito kasi pupunta siya sa kanilang farm. Kaya ayun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Sana ay patuloy kayo mag-subscribe at i-share nyo ang ating mga vlogs. Maraming salamat!